natapos ng... Kasi, syempre, mas maganda na yung may natapos ka eh. Kasi mas may makakuha ka ng magandang trabaho. What if undergrad ka, may pumili kasi sila dito. Ayon kay Dr. Jose Rizal, the youth are the hope of our nation's future. Ang kabataan ay ang susi ng ating kinabukasan. Ang pundasyon ng mismong hinaharap ng mga kabataan ay ang edukasyon. Edukasyon na responsibilidad nating ibigay sa kanila. Sa patuloy na pagtaas ng matrikula, kasabay ng pagtaas ng presyo ng mga pangunahing pangangailangan sa ating bansa, gaano karami lang ba ang kayang tustusan ang kanilang pag-aaral? Which leads us to the question, is education a Filipino right or a privilege para lang sa mayaman? Hindi biro ang pumasok, lalo na ang manatili sa kolehiyo sa panahong ito. Ang tuition fee ay simula lamang ng isang mahabang kalbaryo ng estudyante. Andyan pa ang mga mamahaling projects, libro, at iba't ibang activities na kailangan din ng kaukulang kabayaran. Given these circumstances, how would an individual who does not come from a wealthy family survive college? Hindi bago sa ating pandinig ang mga storya ng mga estudyanteng nagtatrabaho upang tustusan ang kanilang pag-aaral. Mga storya gaya ng kay Jasmine. Ano course mo? HR. Before nursing. Masyado kasing magastos yung nursing. Baga hindi na kaya ng budget. Si Jasmine ay nag-iisang anak. Matanda na ang mga magulang niya. Hindi na nila kayang sustentuhan ang pag-aaral ni Jasmine sa kolehiyo, which tells us that she has to work for college herself. Pero di tulad ng ibang working students, maselan ang trabaho ni Jasmine. Isa siyang dancer at GRO sa isang club dito sa Maynila. Bali kasi nag-buy ng tuition fee ko, yung guest ko. Yung naging guest ko sa work. Bali hati kami. Hindi lahat. Hanggang ngayon. Siguro, hindi rin talaga ako magtatagal din. Siguro, mga ganun, nag-aaral na lang ako totally, tapos babantay sa tubig. Si Jasmine ay enrolled sa isang pribadong university sa Maynila. Marahil, marami ang nagtataka. Bakit nagpapakahirap pa siya na makapasok sa isang mamahaling paaralan kung marami naman ang mga state at local universities? Ang katotohanan ay kulang ang mga local at state universities, kaya limitado ang na-accept dito. Halimbawa sa PLM, mga 30% lang ng applicants ang pwedeng pumasok dahil sa kakulangan ng mga classrooms, teachers at facilities. Idagdag mo pa na meron mga state at local universities na mababa ang quality ng edukasyon. Kaya maraming napipilitan mag-private school na lang. Sana, nurse, kaso lang mahirap na siya magastos yung course. Kaya naisip ko rin na magpa-shoot ng bagong course. Para makatapos ng... Kasi, syempre, mas maganda na yung may natapos ka eh. Kasi mas may makakuha ka ng magandang trabaho. What if undergrad ka, may pumipili kasi sila, di ba? Kaya pinaforce ko rin na makatapos. Kaya para kay Jasmine, every peso spent must be well worth it. Para sa mga tulad niya, ang kasiguraduhan ay kailangan. Hindi biro ang kapalit ng pang-matrikula. For every night, every peso paid to her is a step closer to her goal. Ang kanyang paghihirap, physically, mentally, and emotionally, ay ang kabayaran para maabot niya ang kanyang goal na makapag-aral. Matinding pagpapahalaga sa edukasyon mula sa isang individual na nabaon na sa kahirapan at sapilitan na bumitiw sa moralidad. Where were the people who were supposedly taking care of them, their education, and their future? Kung diploma ang susi
sa pagkakaroon ng disente, marangal at magandang trabaho. Sa panahong ito, kailangan bang ang kapalit nito ay umabot sa prostitusyon? The Philippine Constitution says that education should be given the highest budgetary priority. Pero ang pinakamalaking bahagi ng budget ay ang pagbabayad sa foreign loans or debt servicing. Baka oras na para bigyan prioridad ang edukasyon. Ang edukasyon ay hindi pribilehiyo. Ito ay karapatan ng bawat Pilipino. Ako po si Atty. Adel Tamano at para sa iyo to, Juan de la Cruz. Ikaw na naniniwala na kung makapag-aaral lamang ang bawat kabataan, posible ang pagbabago.